So hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Hamon at sa nakalipas na payag po ni Saldico, Congressman Resign Saldico, patunayan niya, yun na yung pinakadabisyan, patunayan niya. Hindi naman siguro siya pipitsugin na tao, hindi naman siguro mahirap na tao yan, at maraming pera naman yan, at marami naman advisor yan, at marami naman nakapaligid siguro sa kanya ng attorney na masabihin natin matatalino. Kung talaga siya matalino siya, at mayroon siya talagang totoong malasakit na sabi niya totoong malasakit sa pagtulog o malasakit niya sa kapwa Pilipino, maglagtadya, patunayan niya upang makita ng buong sabinan ang kanyang pahayag o kanyang ano tawag dito yung inilatad o kanyang binunyag. So panawagan namin ng buong sambayan sa Pilipinas, sambayan Pilipino. Isa din po ako diyan. Lumantad ka, arapin mo at ilaban mo. So bagamat nandiyan na yung payag sa gitna ng nasalanta din ng bagyo na si Tino, nakarang araw, ang ating Pangulo wala pong sawang naglilingkod o andun po pa rin malasakit na patuloy na agad-agad na magbibigay po sa napakasimpleng bagay na sabihin natin na pangailangan ng pang-araw-araw ng mamayang Pilipino dyan po sa part ng Negros, sa lahat na nasalanta po ng bagyong Tino. So titignan po natin, sabi ng isang residente po din, na makikita mo sa taos puso nilang salamat at pagmamahal sa ating Pangulo, nakakilabot sa damdamin. At totoo naman, tunay ka nagmamahal sa kapwa mo Pilipino, agad-agad ka talagang rumorespond, nag-respond agad sa tawag po ng pangailangan ng panahon. So pakinggan po natin ay isang pahayag na nakakakilabot na pahayag ng ating kabayan dyan po sa Negros ng mga nasalantang mga bagyo. So panoorin po natin. Pagkita namin ng malaking baha, walang maligoy-ligoy na. Inuwat na namin yung nanay namin na ginagawa na sa tricycle, tumakbo na kami dito. Inuwat na, wala na kami, wala kami dalang mga damit, wala kami dalang mga gamit, basta maligtas po yung buhay namin lahat. 10 days na po kami dito sa evacuation. Pero okay naman po yung mga relief food kasi naman kaagad po, naagapan naman kaagad gobyerno. Maraming salamat po nadalo si President Bongbong Marcos sa pagbibigay niya ng tulong personal sa amin po na salanta ng bagyo dito sa La Castellana Occidental po. Sa ngayon po, nandito po kami sa evacuation center dahil po sa nangyaring bagyong Tino. Wala naman po kami problema sa mga pagkain po namin kasi yung gobyerno po namin hindi naman nagbaya sa amin. Agaran po man nagbibigay at saka lalong-lalo na po kay Bongbong Marcos na agad-agad po nagbigay ng tulong sa amin. Maraming salamat po dahil hindi niya po kami pinababayaan. Hindi niya man po lahat po na agad-agad mapuntahan, pero kung pinuntahan po kami kaagad at saka yung tulong po, lalo na po mga pagkain, mga goods po, nandyan po kaagad pinapadala kahit po malayo siya. Hindi po sila nagkulang. Masaya po kami sa pagbisita niya po. Mawala po yung trauma namin sa nangyari po sa amin. Kasi mayroong Pangulong Marcos na pumunta kaagad sa amin. Pangulong Marcos, maraming pong salamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Napansin niyo po kaagad, nahatiran niyo po kami kaagad ng tulong. Kaya maraming salamat po na hindi niyo po talaga kami nakakalimutan. So tignan niyo po, nakita niyo rin po, narinig niyo rin po kung gaano napapayak ang isang residente doon na napanayam ng mga manguulat. Sa akin nga rin, kinikilabutan din po kasi ako sa saya sa kasibagan ng ating Pangulo na hindi po talaga yung tunay na malasakit sa ating mga kapwa natin Pilipino.
Sa totoo lang din po nga, sinasabi ko, ay, iniinganyo ko po kayo, hindi lang sa, kahit sino naman po kayo, pro Marcos man kayo, o di kaya pro administration man kayo, o saan man kayo nakapanig. Iisa lang naman din natin lahi, mga Pilipino rin po tayo. Kung patuloy po tayo naghahanap po ng katotohanan, ang ano ko lang, patuloy po natin palawagan ang ating kaisipan. At the same time, alamin ang bawat sitwasyon o alamin bawat angulo kung totoo talaga ang mga pahayag na binibintang sa ating Panginoon. Para sa akin po, ito lang po ay scripted o ito lang po meron po nasa likod po nito. Tingnan po na natin, usisahin natin, alamin natin. And then, sa lahat po na marunong umusisa, marunong pong makialam, marunong pong tawag dito yung maghagilap o marunong po talagang bukas ang isipan na hanapin ng katotohanan, mag-usisa po tayo. Wag basta-basta maniwala. So hindi naman sinasabi na yung hindi natin paniniwalaan. Basta may katunayan, basta napatunayan. Sino naman din kung mapatunayan totoo. Pero para sa ating mga mamayang Pilipino, sa lahat po ng mga titilino po diyan, at malawak ang pag-unawa. So ano na lang tayo. Let us pray and hanapin natin ang katotohanan. Magagila po tayo, mapagmadjad po tayo, maging buksan po natin kaisipan at maging malawak ang ating kaisipan, damdamin, puso, at ating kaluluwa. Syempre, maging pa natin ang ating kaisipan. So yun nga po, tingnan natin po at ating pong basahin at ating alamin at ay maging makialam sa lahat po na nangyari sa ating bansang Pilipinas. So mabuhay po ang bagong Pilipinas. Muli ko aking sasampitin ang kataga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit po sa amoy sa malansang isda. God bless po, Philippines.